Simula unang digmaang pandaigdig, pangunahing sandata na ang tangke sa labanan. Noong una, may 4 na kategorya ng mga tangke. Mayroong mga mabibigat na tangke na may mataas na antas ng proteksyon sa baluti at mga superbigat na tangke. Pagkatapos, tinaasan pa ang antas sa pamamagitan ng pagpapanatili ng makapal na baluti at labis na pagpapalakas ng firepower ng makina. Mas manipis ang baluti at mas maliit ang baril ng magagaan na tangke. Kaya isinusuong ang kaligtasan at firepower kapalit ng bilis at liksi para sa taktikal na gamit. Sa huli, mayroon ding mga medium tank na gumawa ng kompromiso sa lahat ng aspeto upang makabuo ng mas balanseng sasakyan na walang espesyal na kakayahan tulad ng ibang mga tangke. Noong 1945, ipinakilala ng Inglaterra ang Centurion, ang unang pangunahing tangke ng labanan sa mundo o main battle tank. Sa pagdevelop ng mas makapangyarihang makina at composite na baluti, napagsama ng main battle tank ang lakas at depensa ng mabibigat na tangke sa liksi ng magaan sa katawan ng medium na tangke. Tinatawag din bilang mga battle tank o universal tank. Pagsapit ng dekada, 1960 at 60 napalitan na ng main battle tank halos lahat ng ibang tangke na ginagamit noon. Ang T-70 main battle tank ng Rusya ay third generation battle tank kahit di formal at di malinaw ang definisyon ng henerasyon ng tangke. Ang T-70 ay dinevelop ng Soviet Russia bilang all-in-one na pamalit sa T-64, T-72 at T-80 main battle tank series. Ang T-70 ay ginawa mula sa disenyo ng T-72 dahil mas mura at simple ito. Pero hindi ito magiging parang isang murang bilihin. Hindi ito basta-basta lang. Nagsimula ang pagdevelop ng tangke noong 1986 at ang unang 4 na prototype ay naihatid para sa pagsubok noong Enero ng 1989. Noong Hunyo 1990, naihatid ang pinahusay na T-70 tangke at nagsimulang gawin ito noong 1992. Noong 2001, pumirma ang militar ng India ng kontrata para sa T-70S na tangke. May karapatan na ang India sa paggawa ng T-72 at ang T-70 ay batay sa disenyo nito. Gaya ng sinabi namin, inakala na madali lang sanang makonvert ang mga pabrika. Ang unang 42 tangke na naihatid sa India ay may V-84 na makina at lumang cast na tore. Ang sumunod na 82 tangke ay may bagong welded tore at upgraded V-72S. 2 makina na nagdagdag ng 160 horsepower. Nagustuhan ng Russian Ministry of Defense ang exported T-70 at agad nilang ginamit ang halos parehong disenyo na tinawag na T-78. Ang A model ay may parehong malakas na makina tulad ng exported models at may T-0 ISAC 05 Buran M gunner sight na kayang abutin ang 1,800 metro. Kasama rin ang mas bagong Contact V explosive reactive armor, bukod sa karaniwang composite armor ng tangke. Ngayon, ito ang nanatiling pangunahing disenyo mula 2004 hanggang 2016 kung kailan nagsimulang gawin ang mas modernisadong T-70M. Ang Russian T-70 ay karaniwang itinuturing na isa sa pinakamapanganib na tangke sa mundo, kasama ang American M182 Abrams. Ano nga ba ang dahilan ng lakas ng tangke na ito? Ang pangunahing sandata ng T-70 ay isang 246M, 125 mm smoothbore tank gun. Ito ay binagong bersyon ng Sprut anti-tank gun at kayang magpaputok ng iba't ibang bala. Kaya ng kanyo ng T-70 magpaputok ng armor-piercing, discarding sabot, high explosive fragmentation ammunition at NM, 119M reflex anti-tank guided missiles. May automatic loader ito na may kapasidad sa 22 bala. Kaya nitong mag-reload sa loob ng 10 segundo, kaya hindi na kailangan ng dagdag na crew para mag-reload ng kanyon ng tangke. Napakatumpak ng fire control system at automated targeting system ng pangunahing kanyon, kaya kayang tamaan ang mabibigat na armored na sasakyan mula hanggang 5 kilometro. Bukod sa kanyon, may remotely controlled na cord anti-aircraft machine gun na kayang patakbuhin sa loob ng tangke. Ang machine gun ay umaabot ng 2 kilometro at nagpapaputok ng 600 hanggang 650 bala bawat minuto.
Ang diesel 1,000 HP na makina ay umaabot ng 60 kmh sa kalsada at 45 kmh sa magaspang na lupa. May 3 patong ng proteksyon ang T-Siyam Napu bukod pa sa matibay nitong bakal na balangkas. Ang una ay ang composite armor na salit-salit ang mga patong ng aluminum at plastic. Ang pangalawa ay ang contact. 5. Explosive Reactive Armor o ERA. Ang ERA ay nagbabawas ng bisa ng kinetic at energy-based na sandata tulad ng armor-piercing rounds. Ang huling layer ng proteksyon ay ang Short Raisa Countermeasure Suite. May 2 infrared jammer sa harap ng turret, 4 na laser warning receiver, 2 3 D-size smoke grenade system at isang computerized control system ang sistema. Sinasabihan ng Shora-1 ang crew ng tangke kapag tinutukan na ng weapon guidance laser ang kanilang tangke. Pinapahintulutan nito ang crew na iharap ang turret sa banta dahil mas makapal ang armor sa harap. Ang infrared jammer, ang device na responsable sa sikat na kumikislap na pulang mata ng T-Siyam Napu ay nagja-jam ng semi-automatic command to line-of-sight guidance systems na ginagamit ng maraming anti-tank guided missiles. Automatikong nagpapakawala ng smoke grenade ang Shora-1 kapag natukoy na tinatarget ito ng bus tank. Galing sa laser rangefinder, designator at optika ng ibang weapon system. Napakatibay ng kakayahan sa depensa ng T-Siyam Napu na noong labanan sa Dagestan noong 1,979 na saksihan na tinamaan ng 7 direktang tama ng rocket-propelled grenade ang isang T-Siyam Napu at nanatiling gumagana pa rin ito. Kaya't alam mo maaaring magulo ang digmaan pero sa loob ng T-Siyam Napu hindi mo kailangang maramdaman iyon. Bukod pa sa lahat ng kakayahan ng tangke sa opensa at depensa, mayroon din itong air conditioning. Nang magsimula ang Allied na salakay sa Ukraine, lumabas sa balita at social media ang mga larawan at video ng mga hanay ng tangke. Simula pa lang, hindi na ayon sa plano ng Russia ang mga nangyari. Inasahan ng mga Ruso na madali nilang masakop ang Kiev, ngunit sinalubong sila ng mas matinding paglaban. Naging malinaw ang kakulangan sa paghahanda ng maubusan ng gasolina ang mga tangke ng Russia at maiwan dahil umaasa sila sa mabilis na tagumpay. Ayon sa RAND Corporation at International Institute for Strategic Studies, tinatayang may humigit kumulang 2,700 MBTs ang Russia sa simula ng pananakop sa Ukraine. Karaniwan, mataas ang taya ng Ukraine sa pagkalugi ng Russia at mababa naman ang taya ng Russia sa sarili nilang pagkalugi. Ayon sa militar ng Ukraine, mahigit 680 tangke na ang nawala sa Russia. Oryx ang blog tungkol sa militar at intelihensya na nag-uulat ng mga pagkalugi gamit ang mapapatunayang larawan at video mula sa war zone. Sa kasalukuyan, binibilang nila ang 500 at 19 na tangke na nawala, kung saan 263 ang nawasak, 10 ang nasira, 39 ang iniwan, at 207 ang nasamsam. Sa 500 at 19 na tangke na iyon, hindi bababa sa 19 ay ang ipinagmamalaki at kagalakan ng mga Ruso. Ang T-Siyam Napu. Sa ngayon, 6 na T-Siyam Napu ang nakumpirmang nawasak, 2 ang iniwan at 9 ang nasamsam. Mayroon ding 64 na kumpirmadong nawasak na mga tangke na hindi matukoy ang modelo dahil ang mga larawan ay kuha mula sa ere na malayo o labis na natatakpan ng usok. Kaya posible na 20 o higit pang T-Siyam Napu ang nawala sa mga puwersa ng Ukranya. Ang T-Siyam Napu ay kinikilala ng Russia at mga eksperto sa buong mundo bilang isa sa pinakamakapangyarihan at halos hindi masirang tangke. Paano ito nangyari? Sa totoo lang, may ilang dahilan. Ang mga tangke ay hindi angkop sa labanan sa lungsod. Dahil sa pangunahing kanyon ng tangke na abot 4-5 kilometro, epektibo ang mga main battle tank kapag nakakalat at tumatawid sa malalawak na lugar. Ang mga tangke ay ginawa para makadaan sa magagaspang na lupain pero hindi sa lahat ng uri ng lupa. Ang natunaw na niyebe sa dulo ng taglamig ay nagdulot ng sobrang lambot at basang lupa kaya hindi madaanan ng malalaking tangke. Dahil dito, sa halip na maglakbay ang mga tangke sa malalayong ruta sa kabukiran gaya ng inaasahan, bumuo sila ng mahahabang konboy na dumadaan sa highway. Hindi lang nito nilimitahan ang bisa ng mga tangke, ginawa rin itong madaling target para sa kontra-atake. Bukod pa rito, ang mga tangke ay karaniwang hindi gumagalaw sa labanan ng nag-iisa. Sinusuportahan sila ng sundalo at air cover para protektahan ang tangke. Hindi man palihim ang main battle tank kapag ginamit ng tama, kaya pa rin nilang makaputok bago matukoy. Dumaan sila sa highway at nagsiksikan, kaya madaling natukoy ang hanay ng mga tangke at nawala ang pagkakataon nila. Mahirap matukoy ang anti-tank gunner dahil pwede silang magtago sa gusali, likod ng guho o kahit saan.
Dito papasok ang mga sundalo ng infantry para linisin ang mga posibleng mang-ambush, pero walang kasamang infantry ang mga tangke sa Ukraine. Kahit walang tamang taktika, malakas pa rin ang depensa ng T-72, kaya kayang labanan ang mga atake ng rocket-propelled grenade at iba pang handheld anti-tank, hindi ba? Na pinapatakbo ng mga mandirigmang Ukrainian? Tama ba? Dahil sa armor at high-tech na STORA system, hindi ba dapat mahirapan ang mga Russian main battle tank pumasok sa gitna ng Kiev? May disclaimer ang opisyal na webpage ng Modern War Institute sa West Point. Hindi opisyal na opinyon ang mga artikulo at nilalaman sa kanilang website. Pahayag ng mga may akda ito at hindi opisyal na pananaw ng United States Military Academy, Department of Army, or Department of Defense. Ngayon, kahit na may disclaimer na iyon, noong Marso 2020 may lumabas na artikulong tungkol sa pagpatay ng mga tangke. Sinabing may seryosong kahinaan ang STORA system. Si Putin o ang kanyang mga tagapayo sa militar ay maaaring dapat nagbigay pansin dito. Ang kahinaang iyon ay ang American-made na FGM, 148 Javelin Portable Anti-Tank Missile System. Nagpadala ang Amerika ng 2,000 Javelin sa Ukraine noong simula ng labanan at mahigit 2,000 pa ang sumunod. Ang itaas ng tangke ang may pinakamanipis na armor at doon tumatama ang Javelin. Pag na-target, lilipad pataas ang Javelin at babagsak diretso sa tangke. Ang IARA sa tangke ay dapat protektahan laban sa ganitong kinetic na pag-atake. Nilalabanan ng Javelin ang armor ng T-72 gamit ang 2 warhead sa bawat misil. Ang unang pagsabog ay para alisin ang IARA at ang pangalawa ay tumatagos sa chassis ng tangke. Ganyan talaga ang disenyo ng Javelin para gumana. Pero dapat pumigil ang STORA para mangyari iyon, kaya may artikulo tungkol sa pagwasak ng mga tangke. Natukoy ng STORA kung tinamaan ito ng infrared lasers o optical targeting system ng anti-tank missile. Dahil sa kakaibang flight path, ang Javelin ay tumataas muna bago biglang sumisid pababa sa target. Imbes na tirahin ang harapan ng tangke, mas mabuting huwag na lang mismong tangke ang puntiryahin. Sa halip, ang mga Javelin gunner ay may improved target acquisition system o pinahusay na targeting acquisition system. Itinutok nila ito sa lupa, 3 haba ng sasakyan ang layo para hindi matukoy ng storer. Paglipad ng Javelin, sinisiguro ng improved target acquisition system na direktang tatama ito sa target. Hindi lang epektibo ang Javelin sa pagsira ng main battle tank ng Russia, kasama T-72 madali rin itong gamitin. Maraming ulat na may mga sibilyang Ukrainian na lumalaban kasama ng militar. At kahit mga voluntaryo na walang training ay kayang gumamit ng Javelin. Inaasahan na magkakaroon ang Russia ng 100 test units ng T-14 Armata tank ngayong taon. Pero walang kasiguraduhan na mas magiging maganda ang resulta nila laban sa Javelin na anti-tank missile. Kaya sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito na bahagyang tumatalakay sa digmaan sa Ukraine. Kung interesado kayo tungkol doon, kamakailan, gumawa kami ng video tungkol sa pagkasira ng pinakamalaking eroplano sa mundo sa Ukraine. Ilalagay ko ang link nito sa screen ngayon at salamat sa panonood.